Hi everybody! Welcome back to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin ngayon yung ginagawang kalapastangan ni Pura Loca Vega sa ating pinaniniwalaan at sinasamba nating mga Katoliko na si Jesus Christ. But before that, mga chang, intro na tayo. So yun na nga mga tiyang hindi ko na nga sana ito papansinin. Hindi ko na sana ito papansinin kahit halos araw-araw siyang dumadaan sa wall ko. Araw-araw kong naririnig yung mga pinagsasabi niya. Kaso hindi ko mapigilan yung sarili ko na hindi magkomento dun sa mga pinagsasabi niya. Kasi sobra na Sobra na siyang papansin. Hindi siya takot sa karma. Parang wala siyang Diyos sa buhay niya. Hindi tama yung ginagawa. Sinasabi niya na yung panggagaya niya kay Jesus Christ is art. Sino ba pinagluloko niya? Art kunyari. Kasi talagang sasabihin natin kunyari. Kasi talagang hindi naman kasi talaga art sa aming mga Katoliko yung pinagagawa mo . Hindi yun art. Pang-aalipusta yun. So kung art man yan na matatawag para sa'yo, hahamunin kita. Gayahin mo yung paniniwala ng mga Muslim na si Allah. Pag yan nagaya mo, maniniwala kami na art ang panggagaya mo sa aming pinaniniwala ang mga Katoliko na si Jesus Christ. Sige. Kung kaya mong gayahin. Tawad ka namin mga Katoliko isang beses ginagawa mo. Yung pagre-remix mo sa kantang Ama Namin. Pero hindi ka tumigil. Sinundan mo pa nung pagkain ng hostia na parang kumakain ka lang ng chichirya. So crispy. Yun ba yung ginagawang pang pagkain ng hostia? Art pa din ba yun? Hindi na yun art, pura. Kalapastangan na yun. Sa pinaniniwalaan namin. Hindi mo ba alam yung salitang respeto? Grabe ka. Tapos kayo, ang lakas-lakas niyo ang lakas-lakas yung magsalita na respetuhin nyo naman kami kahit batla kami, tao kami. Bago nyo sabihin yan, dapat marunong muna kayong rumispeto. Para nang sa ganun, yung mga tao respeto din sa inyo. Well, hindi naman lahat ng bakla na kagaya ninyo. Alam niyo kung bakit nasabi kong ninyo? It's because may nakita akong 4 ba yun na bakla na in-interview, mga drag queen din sila. Na ang tingin nila sa ginagawa ni Loca nung panggagaya kay Jesus Christ is art. Sabi naman nila nung in-interview susuportahan ka nila. Kaya bakit ka pa manghihingi ng Bakit ka pa manghihingi ng donasyon sa ibang tao? Doon na lang sa mga kaibigan mo na sumusuporta sa'yo. Yung mga taong dumalo nung nag-remix mo yung Ama Namin, doon ka manghingi ng tulong sa kanila. Tapos, nung huli, yung previous lang na na ginagawa mong pagdadrag, yung doon mo sinasabi na kulang pa daw yung mga lugar, kulang pang mga lugar na nagdeklara sa'yo ng persona non grata. Dagdagan nyo pa dahil wala ka namang pakialam, di ba sabi mo? Yung mga bakla na nandoon, doon ka manghingi. Doon ka manlimos. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Laisyo ka pa kung manghingi ng limos well, actually hindi na pala limos. Donasyon. Para laisyo naman pakinggan.
At sa tingin mo, yung mga Pilipino magbibigay sa'yo? Alam mo, Pura, hindi ka naman kasi sana aabot sa ganyan eh. Kung nanghingi ka lang ng sorry nung una, hindi mo na sana inulit. Nanghingi ka na lang ng sorry nung na-viral ka na dun sa niremix mo na Ama Namin. Dapat nag-stop ka na dun. Ay, nako. Tapos ngayon, andyan ka na. Nanlilimos ka na. Ngayong buwan na to yung hearing mo, kaya ka pala nanlimos. Para may magastos ka, para sa kaso mo, nakakaharapin. Ay, nako. Pura. You're so poor. As I've said, hindi ka talaga aabot sana ng ganyan kung nanghingi ka lang ng sorry. Kasi, naiintindihan naman namin mga Katoliko eh. Nobody's perfect. Ang Diyos nga nakapagpatawad, kami pa kaya mga Katoliko. Kaso, wala eh. Walang bakas sa pagmumukha mo ang pagsisisi sa mga ginagawa mo. Ginagawa mo pang-aalipos na sa aming mga pinaniniwalaan naming mga Katoliko. Wala sa pagmumukha mo. Kaya paano ka mapapatawad? Well, hindi naman namin mapipigilan kung yan ang kagustuhan mo. Buhay mo yan eh. Wala kang ang pakialam kung ideklara ka ng ilang lungsod. Wala kang pakialam. Ika mo nga eh. Wala akong pakialam. 'Di ba? So, choice mo yan. Pinili mo ang ganyang sitwasyon. Then, face it. Kaya, ang masasabi ko lang, ang mapapayo ko lang sa'yo. Manghingi ka na lang ng sorry. Para matapos ng lahat. Ang paghingi ng sorry, para din naman sa'yo yan, para may katahimikan ka. Kumbaga, gagaan yung loob mo. And I'm sure, mapapatawad ka naman siguro. Kasi Diyos nga nakapagpatawad, tao pa kaya. At saka matakot ka sa karma. Hindi ka nag-iisa sa mundong ibabaw, may pamilya ka. Paano kung ang pamilya mo ang singilin? Makakangiti ka pa kaya? Alam mo kasi ang karma ay hindi yan parang sili na malalasahan mo agad yung anghang eh. Papadanas sa'yo. Pero hindi sa sarili mo mismo, kundi sa ibang tao, sa mahal mo sa buhay. Isang salita lang naman ang makakaligtas sa'yo eh. Salitang sorry lang naman. Madali lang magpatawad sa taong bukal sa kalooban, galing sa puso ang paghingi ng patawad.